Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na kami po ay makapagtipon at kayo po ay aming masamba. Tunay nga na kayo ang aming dakilang Diyos na punong-puno ng grasya, na kahit alam namin na kami po ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng kaligtasan, ay ibinigay niyo rin po pa rin ito sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Itinataas po namin sa inyo ang aming iglesia, Panginoong Diyos. Alam po ninyo ang mga pagsubok na dinaranas ng bawat isa. Itinataas ko po sa inyo ang iba sa aming kapatiran na may karamdaman. Kilala niyo po kung sino sila, kaya itinataas po namin sa inyo ang bawat isa at hinihiling po namin ang kanilang kagalingan. We pray a special prayer para sa aming pastor na si Pastor Dennis, na usog po yung kanyang scheduled heart bypass itong Enero, inilipat sa itong darating na Pebrero. At ipinapanalangin po namin na matuloy na po sana ito at naway magkaroon po ng isang matagumpay na operasyon at hindi lamang po yun, kundi yung kanyang swift recovery din po. And not only that, tinataas din po namin sa inyo ang lahat ng mga kapatiran ko na may pangangailangan at nangangailangan. Alam niyo po kung ano yun, Panginoon, dahil kayo ang aming Diyos, kayo ang aming great provider. At kaya alam po namin na kayo rin po ang siyang magpo-provide para sa kanila. At sa mga kapatid ko na may problema sa issue ng puso. For those who are hurting, O Lord, kayo rin po sana ang siyang humipo sa kanilang mga puso upang magkaroon ng restoration. Kung ito man ay relasyon sa mga taong malalapit sa kanila, naway kayo na po sana ang siyang manguna at naway magkaroon nga ng restoration sa kanilang relasyon. Tinataas ko rin po, Panginoon, ang mga gawain ng aming iglesia na ito, ang aming yung mga Bible studies na ginagawa namin every week. Hindi lang yun, pati mga online Bible studies, pati na rin po yung online training ng aming mga pastors na tinutulungan namin at pati na rin mga missionaries. At hindi lang yun, pati na rin yung membership class na magaganap itong hapon na ito, naway kayo po sana ang siyang manguna. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang bawat isa. Alam niyo naman na itong aming ginagawa ay upang i-equip ang kapatiran para sa inyong gawain. At naway ipagpalain niyo po yung mga gawain na ito, hindi lang naman sa loob ng iglesia, kundi pati na rin sa labas ng iglesia. Katulad na lang nung pag-minister namin yung sa mga urban poor dito sa aming paligid. And I pray for all of our staff, yung staff namin, yung mga missionaries namin, bigyan niyo po sana sila ng katatagan ng loob at kalakasan ng pangangatawan upang magampanan ng maayos ang bawat gawain na ito. Kaya sa hapong ito, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang puso ng bawat isa. Kung meron mang gumagambala sa aming isipan, tanggalin niyo po sana ito, Panginoon. Bagkus sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay magkaroon po sana kami ng understanding upang maisabuhay namin ang bawat katotohanan na aming maririnig sa hapong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Naway mabigyan namin kayo ng kalwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Dumami tayo kasi I think kanina pagpikit ko konti lang Parang magic, biglang dumami pagdilat ko. Anyway, I know some of you are going to attend the kasi, di ba? Yung membership class. Yung iba naka-attend na, yung iba gusto mong magkaroon ng refresher course, no? And this is the right time na umattend kayo, no? So, 2 sessions ito ngayong hapon at yung darating na linggo ulit, ganun ulit after the Tagalog service.
So ngayon po ay Resurrection Sunday. Hindi, biro lang. Kasi ganun din sinabi ni Doc Rico last Sunday, di ba? Well, the reason why he said, bakit niya sinabi na Resurrection Sunday o Linggo ng Muling Pagkabuhay, dahil ang pag-uusapan natin sa hapong ito ay tungkol saan? Tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At yung ating pangunahing talata ngayon, makikita natin yung kauna-unahang pagpapakita ng ating Panginoong Jesus dito sa dalawang disipulo ni Jesus. Hindi sila kasama dun sa 12, pero isa rin sila sa mga tagasunod o alagad ng ating Panginoong Jesus. At sila ay papunta saan? Sa Emmaus. Kaya kung maaari po ay magsitayo tayo at ating babasahin ang ating pangunahing talata. Medyo may kahabaan lang ng konti. 15 verses to be exact. Simulan ko na po sa verse 13. Nang araw ding yon, 2 sa kanila ang patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus, na may 60 estadya ang layo sa Jerusalem. At pinag-uusapan nila ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito na nangyari. Samantalang sila ay nag-uusap at nagtatanungan, si Jesus mismo ay lumapit at naglakbay na kasama nila. Subalit ang kanilang mga mata ay hindi pinahihintulutan na makilala siya. At sinabi niya sa kanila, ano ba ang inyong pinag-uusapan sa inyong paglalakad? At sila'y tumigil na nalulungkot. Isa sa kanila na ang pangalan ay Cleopas, ang sumagot sa kanya, ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari sa mga araw na ito? Sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? At sinabi nila sa kanya, tungkol kay Jesus na taga Nazareth, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. At kung paanong siya ay ibinigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan at siyang ipinako sa krus. Subalit umasa kami na siya ang tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ngayon ang 3 araw, buhat ng mangyari ang mga bagay na ito. Bukod dito, binigla kami ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Sila ay maagang pumunta sa libingan at nang hindi nila matagpuan ang kanyang bangkay, sila ay bumalik. Sinabi nilang sila ay nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nagsasabing siya'y buhay. Pumaroon sa libingan ang ilang kasama namin at nakita nila ang ayon sa sinabi ng mga babae. Subalit siya'y hindi nila nakita. At sinabi niya sa kanila, napakahangal naman ninyo at napakakupad ng ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Pwede na tayong huminga. Magsiupo. Okay. Itong dalawang disipulo o alagad ng ating Panginoong Hesus ay papunta sa Emmaus. At ang makikita natin sa hapong ito, unang-una ay nasiraan sila ng loob. Pangalawa, sila ay nadismaya. At sa pinakahuling punto ko sa hapong ito, makikita rin natin na sila ay mismong tinuruan ng Panginoong Hesukristo. Tungkol saan? Tungkol sa kanyang sarili na nakasaad sa buong kasulatan. No? So, ito po ang tanong ko sa inyong lahat. Kailan ba ang kailan yung nangyari sa inyo na kung saan ay na-discourage kayo? No, when was the last time that you felt discouraged? Kailan yun? Naalala niyo pa ba? No, siguro kung dapat ay ina-expect mo na mapopromote ka sana tapos bigla ang na-promote ay yung alam mong kasamahan mo na madalas ay late at tatamad-tamad pa. Di ba? Hindi ba parang masisiraan ka ng loob niyan?
O di kaya nag-aral ka ng matindi for the board exam, nag-review ka pa, tapos anong kinalabasan? Bagsak. Hindi ka pumasa. O di kaya pinapanalangin mo araw at gabi na sana itong lalaki na ito o itong babae na ito ang siyang magiging God's best para sa akin. Pero anong nangyari? God's best pala siya para dun sa iba at hindi para sa iyo. Hindi ba nakaka-discourage yan? Di ba? No. I'm sure you have a lot of stories also to tell, no, tungkol sa discouragement sa buhay na ito. Pero alam po ninyo, yung masiraan ng loob, yung discouragements, lahat ng ito ay pinapayagan ng Diyos na ating danasin. At lumilitaw ito tuwing meron tayong ine-expect o pinagpe-pray na mangyari sana, tapos may ibang plano pala ang ating Panginoong Diyos. At ito ay hinahayaan niyang mangyari para sa atin. Na ma-expect natin, na ine-expect natin na mangyari sana tapos hindi nangyari. Ito ay dahil sa gusto niyang subukan ang ating pananampalataya. At ang nakakalungkot pa dito, kapag na-experience natin yung ganong heartaches or discouragements, kahit na sabihin natin na, ay, ano naman yan eh. Sovereign will naman yan ng ating Panginoon eh. But in reality, deep inside of us, we get disappointed at God. No? Nadidismaya tayo sa Diyos kasi, Lord, ang tagal kong pinagpipray ito, pero bakit hindi nangyari? Pero uulitin ko, hinahayaan talaga ng Diyos na tayo ay dumanas ng ganong klaseng mga pagsubok. Para ano? Para tayo ay maturuan niya. No? Para tayo ay matrain. Minsan nga, para tayo ay madisiplina upang matutunan natin talaga yung lesson na gusto niyang matutunan natin. Lalo na kung matigas ang ulo natin at ayaw nating makinig, dadaan tayo parati sa pagsubok na yon hanggang sa tayo ay matuto. Bakit? Dahil tayo ay kanyang anak. Di ba? Para dun sa inyo na may anak o may apo. You know what I'm saying. Di ba? You know what I'm talking about. Di ba? Ganon ang ginagawa ng ama sa kanyang anak. And this is how God deals with His children. At yun ang makikita natin sa pangunahing talata natin ngayon. Tingnan natin ulit sa verse 13. Ang sabi doon, ng araw ding iyon, dalawa sa kanila ang patungo sa isang na yung tinatawag na Emmaus, na may 60 estadya ang layo sa Jerusalem. Itong dalawang, una, ang sinabi dito pala, yung ng araw ding iyon, ibig sabihin, nung araw ng kanyang muling pagkabuhay, yun lang yun. Tapos ang binanggit dito, may dalawa. Sino yung dalawa na ito? Ito yung dalawang alagad o tagasunod ng ating Panginoong Jesus na hindi kasama doon sa 12. Or by this time, 11 na lang kasi wala na si Judas. No? Ang ibig sabihin lamang nito, nung araw ding iyon, sila ay bumabiyahe na pabalik sa Emmaus. At ang sabi rin dito ni Lucas na mula Jerusalem hanggang Emmaus ay may ilang estadya. Sabi niya rito ay 60 estadya. Actually, sa wikang Ingles, o sa English translation, nakalagay doon yung converted na distance 7 miles. No? Yung 60 estadya, actually, kung i-convert mo yan sa miles, it is exactly 6.89 miles. To round it off, 7 miles siya. No? 7 milya. Ngayon, alam po ninyo, yung eksaktong lokasyon ng Emmaus, hindi talaga na-locate pa precisely. Puro mga malamang ito, malamang yan. Yung isa, katulad yan, yung isa, yung sinasabi dito na nasa Nicopolis. Yung Nicopolis po ay nasa dulo ng Ayalon Valley, na medyo, yung west, no, sa northwest ng Jerusalem. No? Ang problema lang, dito sa Nicopolis, hindi siya 60 stadia away from Jerusalem. Siya ay 160 stadia. Meaning to say, doble nung binabanggit ni Lucas na distansya mula sa Jerusalem hanggang Emmaus.
Meron pang isang lugar, ang sinasabi nila ay itong El Cubeyba, na eksaktong 60 stadia away from Jerusalem. Yung nga lang, ang problema naman dito, nitong 13th century lang binanggit na malamang ito yung sinasabi ni Lucas na Emmaus. No? Actually, marami pang ibang lokasyon na sinasabi nila na ito talaga ang Emmaus. No, even though na hindi tayo nakakasiguro kung saan talaga yung Emmaus, pero ang isang kasiguraduhan na nangyari dito ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At nilapitan niya itong dalawang alagad niya at sinamahan patungo sa Emmaus. At ginamit niya ang pagkakataon na ito upang hindi lang sila hikayatin, kundi tinuruan din ni Jesus itong dalawang disipulo na ito tungkol sa kanya sa kabuuan ng kasulatan. Pero alam ninyo, nung nilapitan ito ni Jesus, ang isang mapapansin ninyong demeanor nitong dalawang ito ay hindi ng isang parang mga taong masaya o nagagalak, kundi sila ay may kalungkutan. Bakit? Dahil nga sa nakita nila ang nangyari sa Panginoong Hesus. Kung paano siya nagkaroon ng isang unjust and unfair trial hanggang sa siya ay pinatay o ipinako sa krus. Nakita nila ang lahat ng yan at dahil diyan para silang nawawalan ng pag-asa. Nasiraan sila ng loob. They were discouraged. Why? Because they were thinking na ito yung Mesiyas na inaasam-asam namin ngayon ay patay na. Siya ay patay na. At ako ay naniniwala na itong dalawa na ito ay kasama doon sa mga tao na nakapaligid noon doon sa krus ng ating Panginoong Hesus na nakakita sa buong pangyayari. Tingnan natin itong Lucas chapter 23 verse 47 to 48. Ang sabi rito, nang makita ng centurion ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, tunay na ito'y isang taong matuwid. At ang lahat ng mga taong nagkatipon upang makita ang panoorin, nang makita nila ang mga bagay na nangyari, ay umuwing dinadagukan ang kanilang mga dibdib. No, hindi katulad nung centurion na ito. Nung nakita niya kung ano ang nangyari, anong ginawa niya, pinupuri niya ang Diyos. He was praising God. Pero itong mga ibang tao na naroon, katulad na lang nitong dalawang alagad na kasama doon sa mga taong nakapaligid, imbis na nagalak anong nangyari, nasiraan sila ng loob. At kung titingnan natin muli yung ating pangunahing talata, makikita natin kung ano yung kanilang pinag-uusapan. Basahin natin yung verse 14 at 16 hanggang 16. At pinag-uusapan nila ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito na nangyari. Samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan. Si Jesus mismo ay lumapit at naglakbay na kasama nila. Ito yung panahon na kung saan ay nag-uusap sila tungkol sa kung anong nangyari pa lang, bigla na lang ay may taong sumabay sa kanila. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pero ang nakakabigla dito o yung nakaka-surprise dito ay hindi nila nakilala ang Panginoong Jesus. Bakit? Dahil sinadyang hadlangin ng Diyos na hindi nila makilala si Jesus. Hindi si Satanas ang nag-prevent na ma-recognize nila ang Panginoong Jesus, kundi sino? Ang Panginoong Jesus mismo. At hindi lang yan ngayon nangyari. Even in the past, ay nangyari na ito na kung saan ay pinrevent or ni-restrain ng ating Panginoong Jesus na siya ay makilala o di kay maintindihan kung ano man yung kanyang sinasabi. Tingnan natin sa Lucas chapter 9 verse 44 to 45. Hayaang ang mga salitang ito ay pumasok sa inyong mga tainga,
sapagkat ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao, subalit hindi nila nauunawaan ang pananalitang ito at ito'y inilihim sa kanila upang ito'y hindi nila mabatid. At natakot silang magtanong sa kanya tungkol sa salitang ito. May dahilan kung bakit inililihim ito ng Diyos. Or para sa kanila, meron ng dahilan kung bakit hindi ipinaalam sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng Diyos. Bakit? Siguro ang tanong natin, bakit ginagawa yan ng Panginoong Diyos? There are a lot of reasons. Minsan ang gusto ng Panginoong Diyos ay matutunan muna natin ang aral bago niya gusto na maintindihan natin kung ano man yung nangyayari sa atin. Bakit? Dahil ang gusto niyang mangyari sa atin ay magtiwala tayo sa Kanya. Na tayo ay manampalataya sa Kanya. Isa pang katotohanan na gusto kong makita ninyo sa sinabi ni Luke dito. Sa wikang Ingles lang. Hindi ko kasi na-itagalize. Sabi niya, and another truth that Luke reminds his readers is that the recognition of Jesus and the confession of Him is not coming from human insight, but rather it is a divine revelation. Hindi galing sa pag-iisip lamang ng tao, kundi ito ay inihayag mismo ng Diyos sa kanila. Kaya nga kung naalala niyo yung sermon ni Doc Rico last Sunday, nung kinausap nung dalawang anghel, itong mga babaeng pumunta doon sa libingan, puntahan natin yun sa Lucas 24 verse 5 to 9. Ang sabi rito, ang mga babae ay natakot at isinubsob ang kanilang mga muka sa lupa, subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling nabuhay. Alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo noong siya ay nasa Galilea pa, na ang anak ng tao ay kailangan ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus at muling mabuhay sa ikatlong araw. Ito pakinggan nyo. At naalala nila ang kanyang mga salita at pagbabalik mula sa libingan, ibinalita nila ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng iba pa. Ang gusto kong makita nyo rito ay nung inihayag ng anghel kung bakit wala na si Jesus dito at kung ano yung sinasabi ni Jesus sa kanila, doon pa lamang nila naalala. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, noon pa lang nila naintindihan yung paulit-ulit na sinasabi ni Jesucristo sa kanila. Sabi nga ni Doc Rico last Sunday, mukha nga na ito daw yung punto ng kanilang kaligtasan. Kasi bakit? Naintindihan na nila yung salita ng Panginoong Jesus o nung sinabi ng mga anghel na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Pero ang nakakalungkot dito ay yung mga disipulo ni Jesus, yung 11, nung narinig nila yung sinabi ng mga babaeng ito, ano yung naging response sila. Tingnan natin sa verse 10 and 11. Sabi rito, ang nagbalita ng mga bagay na ito sa mga apostol na sina Maria Magdalena, Juana, Maria na ina ni Santiago, at iba pang mga babaeng kasama nila. Verse 11, subalit ang mga salitang ito'y inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniwalaan. Hindi nila pinaniwalaan. Alam po ninyo, there will be times in our lives na questionin natin ng Diyos Lord, bakit mo ako hinahayaan na dumanas ng ganong klaseng pagsubok? Bakit mo hinahayaan na mawalan ako ng pag-asa? Bakit mo ako hinahayaan na magdusa? And madalas sasabihin natin, parang no sense No? Parang, bakit ganyan Faithful naman ako pag-attend every Sunday sa church. I even attend my small group Bible studies. And I do my responsibility as a good and abiding and a godly member of this church. And yet, inaalaw mo sa akin na dumanas ng ganong klaseng pagsubok. Alam nyo, ako ay naniniwala
sa panahong ito, itong dalawang disipulo na ito na naglalakad pa uwi sa Emmaus, parang ganun din yung nararamdaman nila. Marami siguro silang tanong. Bakit? Bakit siya namatay? Hindi ba siya yung Mesiyas? Bakit patay na siya? What happened? Yan siguro yung pinag-uusapan nila habang sila ay naglalakad pa uwi ng Emmaus. Ito yung mga katanungan na gusto nilang magkaroon ng kasagutan. Tingnan natin sa verse 17. At sinabi niya sa kanila, si Jesus ito, ano ba ang inyong pinag-uusapan sa inyong paglalakad? At sila'y tumigil na nalulungkot. Siguro, kung titignan mo yung itsura nila, ay talagang bagsak na bagsak. No? Gloomy na gloomy talaga yung kanilang faces. Tapos napatigil pa sila nung tinanong sila ni Jesus ng ganyan. No, siguro they were so still engrossed with what had happened. Talagang bigat na bigat sila dun sa pangyayari na yun. Namatay. Yung inaasam-asam natin na Mesiyas na tagapagligtas ng Israel. Paano na yan? Wala nang pag-asa para sa atin. Tingnan natin yung ating pangalawang punto. Sabi sa verse 18, isa sa kanila na ang pangalan ay Cleopas, ang sumagot sa kanya, ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari sa mga araw na ito? Dito nakita natin na isa doon sa dalawang alagad ay binanggit yung pangalan. At ano yung pangalan na yun? Cleopas. Pero bakit siya lang ang binanggit dito at hindi yung kasama niya? Maari, ang sabi ng ibang komentaryo, hindi siguro kilala ni Lucas yung isa o hindi kilala ng mga taga-basa niya, hindi na niya binanggit. But there are some who are saying na ito daw ay yung kanyang spouse. Kaya si Cleopas lang ang binanggit. No certainty, no? Pawang mga espekulasyon lamang. Pero ang sigurado dito, si Cleopas, well, traditionally, no, tradition identifies him as an uncle of Jesus. No, tiyuhin daw siya ni Jesus. Kasi itong si Cleopas ay kapatid ni Jose, yung tatay ni Jesus. At itong si Cleopas din daw ay ama ni Simeon, na later on siya yung naging leader nung tinatawag natin na iglesia sa Jerusalem. Though there were some na nag-speculate na si Cleopas daw ay siya rin si Clopas doon sa John chapter 19 verse 25. Pero halos doon sa lahat ng nabasa ko na komentaryo, ang sabi nila, hindi daw parehong tao yan. Bakit? Kasi unang-una, yung pangalang Cleopas daw ay isang pangalang Greko na ang pinanggalingan ay yung pangalan na Cleopatros, no, the male version of Cleopatra. Samantalang itong Clopas naman daw ay isang Aramaic name. No? It's an Aramaic name and therefore, ang sabi nila, hindi pwedeng isang tao lang ito. No, ito ay magkahiwalay na tao. But even these are mere speculation. Walang kasiguraduhan. Ang isang kasiguraduhan lang dito ay masasabi natin na si Cleopas ay hindi kasama doon sa 12 o doon sa 11. Pero siya ay dapat turingin pa rin na isang alagad ng ating Panginoong Jesus. O itong dalawa pala, dapat ay turingin pa rin natin na alagad ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, tingnan natin kung ano ang naging tugon ni Cleopas doon sa tanong ni Jesus. Pakinggan nyo itong sinabi ni Cleopas. Sabi niya, ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari sa mga araw na ito? No, mararamdaman nyo na medyo may konting negative vibe itong pagsagot ni Cleopas, no, sa ating Panginoong Jesus. Baka nga medyo nairita siya doon sa kanyang tanong Kumbaga, hindi ka ba, tulog ka ba nung nangyari yung pagpako kay Kristo Jesus? Isa ka bang dayuhan at hindi mo alam kung anong nangyari? It's the talk of the town. Kung galing ka rin sa Jerusalem, di dapat alam mo yan. Something to that effect. Pero hindi naman siguro ganon. But it's something to that effect. No? Makikita mo na may konting inis
na nanggagaling dito kay Cleopas. Pero mapapansin nyo rito, hindi nagalit ang ating Panginoong Diyos. Hindi man lang nga niya dinepensahan ang kanyang sarili. At tingnan natin kung ano ang naging tugon ng ating Panginoong Jesus sa mga susunod na talata. Pero bago yan, alam niyo kung bakit hindi na dinepensahan ni Jesus ang kanyang sarili dito? At kung bakit siya nagtanong ng ganyan sa mga taong ito as if hindi niya alam yung nangyayari? The reason behind this is gusto niyang buksan ang isipan ng mga alagad na ito at ihanda sila ang kanilang puso't isipan para sa mga ituturo sa kanila ng ating Panginoong Jesus. Tingnan natin ngayon verse 19 to 20. Sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? At sinabi nila sa kanya, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. At kung paanong siya ay ibinigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan at siya'y ipinako sa krus. Tingnan ninyo kung paano ipinakilala nitong dalawa ang Panginoong Jesus kay Jesus. Una, sinabi nila na si Jesus ay taga Nazareth, na isang Nazareno. Mukhang alam nila ang background ng ating Panginoong Jesus. Alam nila kung saan lumaki si Jesus. At yan nga ay sa Nazareth. At hindi lang yun. Kung titignan ninyo sa Ebanghelyo ni Mateo, sa chapter 2, verse 22 to 23, binanggit doon na si Jesus bilang isang Nazareno ay isang katuparan ng propesiya na nagmumula sa lumang tipan. Tingnan natin sa Mateo chapter 22 verse 22 to 23. Nawala dito sa aking, sorry. Basahin ko lang po. Matthew 22 verse 22 to 23. At ito po ang sinasabi. Nang marinig nila, Matthew 2 pala. Matthew chapter 2 verse 22 to 23. Ang sabi rito, verse 22, ngunit nang mabalitaan niya na si Arkeleo ang nagahari sa Judea, nakahalili ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip, nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea. Siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth upang maganap ang sinabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Nakita niyo yun? At hindi lang yun, ang sinabi pa nila dito na si Jesus daw ay isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. Itinuturing nila na si Jesus daw ay isang propetang makapangyarihan. No, inihahanay nga siya sa ranggo nila Moises at ni Elias. Pero pansinin ninyo, hindi man lang nila binanggit na si Jesus ay Mesiyas o di kaya ay anak ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Marahil sa mga sandaling ito, dahil sa nangyari kay Jesus, sa kanilang isip, malamang hindi siya Mesiyas. Bakit? Kasi namatay . Nadedo . Paano siya magiging tagapagligtas natin kung siya ay patay na? At pareho nilang ipinaliwanag sa Panginoong Hesukristo kung paano siya ibinigay ng mga punong saserdote at mga pinuno sa kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ipinakikita lamang nito na sila ay ang proof nito o ang ibig sabihin lang nito ay sila ay mga testigo. Sila ay mga witnesses. Kaya naikwento nila ng malinaw sa ating Panginoong Hesus kung ano talaga ang nangyari. Ibig sabihin, naging saksi sila dun sa paglilitis kay Jesus. Which is, alam naman natin, di ba? Parang kangaroo court nga.
Kasi hindi naman totoong paglilitis yun eh. Meron na silang hatol kay Jesus bago pa man nila litisin ang ating Panginoong Jesus. Kahit na sabihin mo ito ay sa harapan ng Sanhedrin, mali pa rin yung kanilang ginawa. At hindi lang yun. Alam nitong dalawang alagad na ito na mismo ang mga pinuno ng kanilang relihiyon ang siyang responsable sa kamatayan ni Jesus. At si Pilato at yung kanyang mga sundalo ay pawang mga instrumento lamang para matupad itong kanilang plano na patayin ang Mesiyas. Kaya kung titingnan ninyo ulit dito sa verse 21, ang sabi rito, "Subalit umasa kami na siya ang tutubos sa Israel. At bukod sa lahat ng mga ito, ngayon ang ikatlong araw, buhat ng mangyari ang mga bagay na ito." Kanina ni-remind ko rin ulit yung sa ating mga attendees ng English service na ito yung madalas na kamalian natin pagdating sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi natin parate or madalas is, after 3 days, He rose again from the dead. Diba? Kung naalala niyo yung binanggit ni Pastor Pedro last Sunday, na hindi dapat ganoon, dapat ay He rose on the 3rd day. Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay muli. Hindi pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Hindi po. Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay muli. Katulad na lang ng sinabi rito ni Lucas sa verse 21. Sabi niya, ngayon ang ikatlong araw, buhat ng mangyari ang mga bagay na ito. It was the 3rd day. At buhay na ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi rin dito na ang dalawang disipulo na ito ay na sila daw ay umaasa. Umaasa na tutubusin ni Jesus ang Israel. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay pinatay ng mga pinunong saserdote at ng mga pinuno. At dito ay makikita mo ang kanilang disappointment, yung kanilang pagkadismaya. Inaasahan kasi nila na si Jesus nga ang Mesiyas. Inaasahan nila na ililigtas sila ng Panginoong Jesus mula sa kanilang paghihirap at mula sa pang-aapi ng Roma. Kaso, nasan siya ngayon? Patay na. Kaya hindi lamang sila nasiraan ng loob, bagkus sa puntong ito ay disappointed na rin sila, nadidismaya na rin sila. At pagkatapos ay narinig din nila ang ulat ng mga babae na pumunta sa libingan. Tingnan natin yon sa verse 22 to 24. Sabi rito, bukod dito, binigla kami ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Sila ay maagang pumunta sa libingan. At nang hindi nila matagpuan ang kanyang bangkay, sila ay bumalik. Sinabi nilang sila ay nakakita ng isang pangitaan ng mga anghel na nagsabing siya ay buhay. Pumaroon sa libingan ng ilang kasama namin at nakita nila ang ayon sa sinasabi ng mga babae. Subalit sila ay siya ay hindi nila nakita. Hindi lang sila nasiraan ng loob o nadismaya. Nung narinig nila yung report ng mga babaeng ito, lalo silang nagkawindang-windang. Lalo silang na-confuse. Totoo nga, dahil may ilan sa kanila na pumunta doon sa libingan at nawala na nga yung bangkay ni Jesus, na ang sabi raw nga nung mga anghel na si Jesus ay buhay, pero hindi daw nila nakita ang Panginoong Jesus. Pero ang hindi nila alam, nasa tabi na pala nila. Hindi pa rin nila nakilala. Alam po ninyo, ito ay pagpapakita lamang ng kanilang kakulangan sa pangunawa sa plano ng pagtubos ng ating Diyos. Hindi nila alam na si Jesus ay kailangang mamatay at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan o sa pamamagitan ng kanyang pagdanak ng dugo ay magkaroon tayo ng kapatawaran sa kasalanan. Upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay tumanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, may mga pagkakataon na hahayaan tayo ng ating Panginoong Diyos na dumaan sa mga
pagsubok ng buhay na ito upang mas lalo tayong lumapit sa Kanya, upang hahanapin natin siya sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. At sa pamamagitan ng Kanyang mga pangako ay makakatagpo tayo ng kapanatagan at kapahingahan. Naalala ko, nung ako ay isang bagong mananampalataya pa lamang, you can say na parang baby Christian pa lang ako noon. Naalala ko na nagagalit ako sa Diyos kasi may nangyari sa buhay ko. Namatay yung aking ama. Kaya sabi ko, bakit ganun? Kung kailan na isinuko ko sa iyo ang lahat-lahat at saka mo ako binigyan ng ganung klaseng problema, akala ko ba paglapit ko sa iyo, mawawala yung mga problema ko? Pero mukhang mas dumami pa. And nung namatay yung ama ko, I was barely 2 months into the faith. Magdadalawang buwan pa lang akong Kristiyano. Hindi lang yun, bilang panganay, yung burden nung pag-aalaga sa aking ina at sa mga nakababatang kong kapatid, talagang nasa aking mga balikat na. Hindi lang yun. May asawa na ako, si Ovi, nandyan na. At yung anak namin na si G. Noon, maliit pa siya. Ngayon, malaki na. Nandyan ba siya ngayon? 3 years old pa lang siya noon. No? If he still remembers that. And to tell you frankly, talagang pinanghinaan ako ng loob. At kine-question ko ang ating Panginoong Diyos, Lord, bakit mo ako hinayaan na dumanas ng ganito? Pero alam po ninyo, dahil sa kanyang grasya at awa, hindi niya ako pinahintulutang manatili sa kalungkutan at pagdadalamhati. Sa halip ay lalo niya akong inilapit sa Kanya. At sa panahong ding ito ay nagsimula akong matutong mag-aral at magsaliksik ng Kanyang salita. Dahil nga gusto kong magkaroon ng kasagutan itong mga katanungan ko sa aking isip. At alam niyo, hindi ako binigo ng Diyos. Dahil sa Kanyang habag, dahil sa Kanyang grasya, ay binigyan niya ako ng panibagong pag-asa. Gaanoon ka pasensyoso ang ating Panginoong Diyos. Kahit na nagalit na ako sa Kanya, imbis na iwan ako, imbis na pabayaan ako, inilapit pa niya ako lalo sa Kanyang sarili. At dahil dyan, hindi na ako umalis pa sa Kanyang poder. Now, that was 32 years ago, or 33 years ago na pala. And God is faithful. At dahil dyan ay natuto akong magtiwala sa Kanya. Kahit minsan hindi ko naiintindihan yung nangyayari sa aking paligid, na gusto kong may kasagutan, kaso wala talaga kahit anong gawin ko. The only thing that I will do is to trust Him and to put my faith upon Him. At tignan na natin ngayon yung ating huling punto sa verse 25. At sinabi niya sa kanila, O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Dito makikita natin talaga ang grasya ni Kristo na kumikilos sa kanilang kalagitnaan. Isipin ninyo, ang Panginoong Jesus ay nagpakita sa 2 disipulong ito bago pa man din dun sa 11 o dun sa 11. No, sino ba sila na inuna sila ng Panginoong Jesus? Alam po ninyo, ito ay pagpapakita lamang na ang ating Panginoong Diyos ay hindi tumatangi. No, walang partiality, walang favoritism, walang pakialam ang Diyos kung anuman ang status mo sa buhay, ang iyong reputasyon o ang iyong kayamanan. Yung mga bagay na yon, hindi yan paraan para makuha mo ang pabor ng Diyos. The reality is none of us deserves His favor. Wala. Tingnan ninyo sa Roma chapter 9 verse 18. Kaya nga siya'y may awa sa kanyang maibigan.
no? At kanyang pinagmamatigas ang puso ng sinumang kanyang maibigan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Di ba? Kung gusto niyang bigyan ng kaawaan ng isang tao, it's not because deserving siya or dahil sa siya ay isang tao na may sinasabi. Hindi po. Gagawin niya yun dahil yun ang gusto niya. Dahil siya ay Diyos. Kaya kung sino man ang gusto niyang bigyan ng kaawaan, wala tayong magawa. Dahil yan ang gusto niya. Dahil siya ang Diyos. Sa totoo lang, walang sino man sa atin ang karapat-dapat sa awa or grasya ng Diyos. Kaya naman ang tanging dahilan kung bakit tayo nakakalapit sa Kanya, ito ay dahil sa Kanyang grasya. At kung wala yung Kanyang grasya, wala ni isa sa atin ang pwedeng maligtas. Tingnan ninyo sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9. Ang sabi rito, sapagkat sa biyaya ako'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kung hindi dahil sa Kanyang grasya, maging ang kakayanan natin na maniwala o magtiwala sa Kanya, ito ay magiging imposible. Kailangan natin ang grasya ng Diyos sa ating mga buhay. Yun ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay naniniwala sa Kanya at tumatanggap ng Kanyang grasya. Alam po ninyo, hindi tayo makakapunta sa Panginoong Hesus malibang ilapit tayo ng Diyos sa Kanya. Tingnan ninyo sa Juan chapter 6, verse 44. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Nakita niyo yan? Ano sabi diyan? Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. At ito ngayon ang nakikita natin dito sa dalawang disipulo na ito. Sinimula na ng Diyos na ipakita sa kanila ang tunay nilang kalagayan. Na hindi nila naiintindihan ang pangyayari. Na hindi sila nagtitiwala sa Diyos sa kalagitnaan ng kanilang pagsubok. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, "O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta." Pansinin ninyo, hindi sinaway ng Panginoong Hesus ang mga disipulo dahil sa sa hindi nila pinaniniwalaan ang mga ebidensya tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. O sa hindi nila pinaniwalaan ang patotoo ng mga babaeng nanggaling sa libingan. Sinaway sila ni Jesus dahil sa binabasa nga nila yung banal na kasulatan, pero hindi naman nila ito naiintindihan at pinaniniwalaan. Yun ang problema. Yun ang problema. Binabasa nga nila, pero hindi nila naiintindihan at pinaniniwalaan. Ang problema ng mga alagad ay hindi sa ulo, kundi sa puso. Naalala nyo ba yung magnanakaw na napako sa krus na kasama si Jesus, tapos ang sabi niya kay Jesus Panginoon, alalahanin mo sana ako pagdating mo sa iyong kaharian. Naalala niyo yun? Pati yung itong centurion na nagpupuri sa Diyos nang makita niya na ang Panginoong Jesus ay namatay na sa krus. Pero pinupuri pa rin niya ang Diyos. Alam po ninyo, kahit na ang sitwasyon sa kanilang paligid ay malungkot at nakakapanghina ng loob, hindi sila nawalan ng pag-asa. Bagkus ay nagpupuri pa sila sa Diyos. At tumitingin sila o umaasa sila sa hinaharap. No, they were looking towards the future. They had hope. They were rejoicing. Hindi katulad nitong dalawang alagad na ito na pinanghinaan na ng loob. At hindi lang yun, nadismaya pa sila. Bakit?
Alam nyo, kahit nakilala na nila ang Panginoong Hesus, ang problema dito ay hindi tama ang kanilang pagkaunawa tungkol sa Kanya. Sila ay nagagalak at umaasa noong ang Panginoong Hesus ay nabubuhay pa dito sa mundo at gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan. Pero nung dumating na yung oras ng pagsubok na kailangan niyang gawin ang kanyang panghuling sakripisyo, kung saan dapat na siya ay magdusa at mamatay, anong nangyari sa kanila? Sila ay nawalan ng pag-asa at nabigo. Mga kapatid ko, kapag nangyari ang hindi inaasahan, pagdating ng mga pagsubok sa buhay, parang nakalimutan na natin ang lahat tungkol sa ating Panginoong Hesus. Katulad nitong 2 disipulo na ito. No? Masyado silang nakatuon dun sa kanilang sitwasyon. Wala na, ipatay na si Jesus eh. Tapos na yan. Sa halip na ituon nila ang kanilang mga mata sa Panginoong Hesus na siyang may akda at tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit tinawag sila ni Jesus na hangal at mabagal ang pusong maniwala. Kahit na nasaksihan na nila ang mga ginawa ni Jesus, kahit na narinig na nila ang kanyang pangangaral, ngunit kapag dumating na ang pagsubok, anong nangyari? Madali silang sumuko. Madali silang nawalan ng pag-asa. Tulad ng mga disipulo, nang sila ay humarap sa itong 12 disipulo, nung humarap sila sa malakas na hangin at malakas na alon sa dagat, tapos si Jesus naman, based dun sa kwento, natutulog dun sa loob ng barko. Diba? Ginising nila si Jesus. Panginoon, mamamatay na tayong lahat. Anong sinabi ni Jesus sa kanila? Sinaway sila ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanila, "O you men of little faith." O kayong maliliit ang pananampalataya. Alam po ninyo, hindi ko sinasabi na itong 2 disipulong ito ay hindi tunay na mananampalataya. Naniniwala ako na sila ay mga tunay na alagad. Ngunit ang problema, tulad ng marami sa atin ngayon, may ilan sa atin na namumuhay na mga Kristiyanong talunan. Sa halip na may kagalakan at pag-asa. At ang dahilan sa likod nito ay nagmumula sa ating maling pagkaunawa kung sino ang Panginoong Hesus. O ang hindi natin pag-unawa kung bakit niya tayo pinahihintulutan na dumaan sa mga pagsubok ng buhay. At ang nakakalungkot, sa halip na ituon natin ang mga mata kay Jesus, anong nangyayari? Madalas nakatuon tayo sa sarili natin. Kawawa naman si ako. Ganun parati ang nangyayari. At nakatuon na lang tayo dun sa problema at hindi sa ating Panginoong Jesus. Tignan natin ang sinasabi dito sa talatang sa verse 26. Hindi ba kailangang ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Alam po ninyo, dapat nating maintindihan, para sa relihiyon ng Judaismo, no, para sa mga Judaizers, hindi sila naniniwala na ang Mesiyas ay magdurusa. Lalo na kung siya ay mamamatay ng pagkakapako sa krus. No? Hindi sila naniniwala na magdurusa ang Mesiyas. At ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon maraming mga Hudyo ang hindi naniniwala na ang binabanggit sa Isaiah 53 ay ang ating Panginoong Hesus na tinatawag nating suffering servant. Di ba? Pero I'm sure, tayo na nakapagbasa na ng aklat ng Isaiah, hindi tayo maniniwala dun sa sinasabi nila, di ba? Kitang-kita natin na ang tinutukoy talaga ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. And si Jesus mismo, sinabi niya yun. Tingnan ninyo sa Lucas 22 verse 37. Ano sabi ni Jesus dito? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kasulatang ito ay kailangan matupad sa akin.
at ibinilang siya sa mga suwail. He was numbered with the transgressors, sa Isaiah 53. Sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad. Alam po ninyo, kaya maraming nagsasabi na marami sa mga Hudyo na yung Isaiah 53 daw ay hindi binabasa sa kanilang mga sinagoga. Para nga sa ilan, ito raw ay yung tinatawag na ipinagbabawal na kabanata. Pero hindi po yan ang topic natin ngayon. Kaya ako lang naman binanggit yan ay upang ipakita sa inyo yung dahilan kung saan nanggagaling itong dalawang alagad na ito. Dahil nga sa may aral tungkol sa ganyan, kaya ang akala nila, hindi pwedeng mamatay ang Panginoong Hesus. Hindi siya pwedeng magdusa. Kasi siya ang tagapagligtas ng Israel. At ito nga ay nanggagaling sa kanilang maling paniwala tungkol kay Kristo Jesus. Kaya sila nasiraan ng loob. Kaya sila nadidismaya. Kaya naman sa pagbabalik natin sa verse 26, sabi ni Jesus sa kanila, hindi ba kailangang ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Alam niyo, kung naunawaan lang talaga nila yung kasulatan, kung naunawaan lang nila talaga yung scriptures, particular na itong Isaiah 53, dapat alam nila na ito ay nagbabanggit patungkol kay Jesus. Kaso hindi eh. Kaya pagdating dito ngayon sa verse 27, tingnan po ninyo ito. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Alam po ninyo, yung unang beses na pumunta ako sa Shepherd's Conference, this was around 2011, alam po ninyo na starstruck talaga ako kay Pastor John MacArthur. And ayon kay Pastor Pedro, ito ayon sa kanya, hindi ayon sa akin. Sabi niya, the whole time daw, nakanganga ako habang pinapanood ko si John MacArthur. Kaya sabi ko kaya pala ngawit na ngawit yung pangako pag uwi natin. Alam niyo naman yung asaran namin. But kidding aside, alam po ninyo, isipin mo na lang, kung ikaw ay nasa kalagayan ng dalawang disipulong ito, na naririnig mo mismo, no? Mula kay Hesukristo, na ipinapaliwanag niya tungkol sa kanyang sarili sa buong kasulatan. Ano kaya ang mararamdaman ninyo? No, hindi ko po sinasabi na nakatuyo si Hesukristo sa pulpito at nangangaral ng salita. Ang sinasabi ko rito ay kasama nila mismo ang Panginoong Jesus habang naglalakbay papuntang Emmaus. And they're probably rubbing elbows with each other while they were walking. Nagkikiskisan yung kanilang mga siko. Akalain nyo yan? Tapos habang sila ay naglalakad, si Jesus mismo ang nagpapaliwanag sa kanila tungkol sa sarili niya na nakikita sa buong kasulatan. Ito ay totoo. Si Jesus ay binabanggit sa buong Biblia. Alam po ninyo, maraming propesiya sa lumang tipan na nagtuturo sa ating Panginoong Jesus bilang Mesiyas. Mula sa Genesis hanggang sa Malachi, natupad lahat ni Jesus ang propesiya tungkol sa Mesiyas. Genesis chapter 3:15, Exodus 12:21, Leviticus 16:21-22, Deuteronomy 18:15, Awit 22, Isaiah 53, Daniel 9:25, Oseas 11, Joel 2:32, Micah 5 verse 2, Malachi chapter 3 verse 1, at napakarami pang iba. Mahahanap mo ang Panginoong Jesus sa bawat aklat ng Biblia. Si Jesus ang tema ng buong Biblia.
Yun ang dapat nating maintindihan. Tingnan ninyo ang John chapter 5 verse 46. Sapagkat kung kayo'y sumasampalataya kay Moises, ay sasampalataya kayo sa akin. Sapagkat siya'y sumulat tungkol sa akin. Ano pang katibayan ang hihingin pa natin? Alam po ninyo, ang buong paglakbay nila sa Emmaus, naniniwala akong hindi sapat ito para ipaliwanag sa kanila ni Jesus ang tungkol sa kanyang sarili sa lahat ng kasulatan. No, kahit sabihin mo na parang survey lang ang gawin ni Jesus, aabutin pa rin ng araw yan, no? Ng ilang araw yan. Kaya naman pagdating nila sa Emmaus, ay inanyayahan si Jesus ng dalawang disipulo na ito na manatili sa kanilang tahanan dahil gabi na. Pero sandali, kailangan ko nang huminto. Hindi na pala yan kasama sa passage ko. No, that is for next week na. No? Kay Joshua na yan. Ayoko naman ma-spoil yung kay Josh. Pero iminumungkahi ko sa inyong lahat na as early as now, basahin nyo na yun. No, yung verse 28 up to verse 35. No? Napakagandang talata na yon. Kaya I hope to see you next Sunday. Huwag niyong hindi mapakinggan yon. Dahil yun ang magiging kabuuan nitong passage o nitong passage na binasa ko sa inyo sa hapong ito. Okay, sa aking pagtatapos, malapit na tayo matapos, hayaan niyo pong itanong ko sa inyo, itong sikat na linya o tanong na madalas ay tinatanong ni Doc Rico. Nandyan ba siya? Wala, no? Sabi kasi ni Pastor Pedro, tanongin ko ito. Okay, ito yung tanong. Sino ang Panginoong Jesus sa iyo? Sino siya sa iyo? Dahil kung talagang kilala mo kung sino ang Panginoong Jesus, na siya ay hindi lamang isang propeta na makapangyarihan sa gawa at salita, ngunit siya ay ang tunay na Mesiyas, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kung gayon, alam mo dapat kung ano man ang nadadanasan mo ngayon, ito ay bahagi lamang ng soberanyang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Alam po ninyo, ang nangyari dito sa dalawang disipulong ito ay biyaya o grasya ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Kaya naman kahit na may mga pagkakataong pinanghihinaan na tayo ng loob dahil sa mga pasanin at paghihirap na tila ay walang katapusan, o di kaya naman ay may mga pagkakataon na talagang ang pakiramdam natin ay talagang wala ng pag-asa. Mga minamahal ko, kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Jesucristo, kung tunay mong kilala kung sino ang Panginoong Jesus, alam mo na laging may liwanag sa dulo ng lagusan. There is always light at the end of the tunnel. Dapat alam mo na mayroong tayong pag-asa kay Jesus. Maaaring nahihirapan ka ngayon, ngunit kailangan mong laging tumingin sa hinaharap. Totoo, ang kanyang mga pangako, kaya naman kailangan mong magtiwala sa kanya, kasi nga totoo yung mga sinabi niya. Kung ikaw ay tunay na nagtitiwala sa kanya. Kaya gaano man kahirap o kasakit ang iyong pagdurusa, kailangan mong umasa sa kanya. Mga kapatid, hindi nagtatapos ang buhay natin sa harapan ng mga suliranin natin. At kung talagang kilala mo kung sino ang Panginoong Jesus, alam mo na siya ang pinakadakilang pag-asa natin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa mga katotohanan na aming natutunan sa hapong ito. Nawa itong mga napag-aralan namin, itong mga natutunan namin ay makita sa aming pamumuhay. Para yung mga taong nasa paligid namin
ay makita nila si Kristo at tanggapin nila ang grasya na nagmumula sa kanyang mga salita. Salamat pong muli, Panginoong Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hebreo 13, verse 20 to 21. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Have a blessed day, everyone.